DepEd budget. DepEd budget. Pinapa-imbestigahan. Pinapahalongkat po, mga bossing. Ito yung sunod nating topic. Saan ba yan? Ito. Talagang hindi porkit resign na eh. Wala. Hindi porkit resign ka na, lusot ka na. Sabi dito, not off the hook yet. Kumbaga, nakaganon pa din, no? Pag sa isda ho, mga kababayan, pag sa isda ho, akala nila nakawala na pero hindi pa. Nakasabit pa pala, no? May pananagutan pa din. Not off the hook yet. BP Sara should explain Department of Education budget use. Sasabihin ng mga DDS, ito mga ano yan, 3 letra, N, P at A. Yung mga batikos. Anyway, ganun din man ho ang tingin natin sa kanila, mga kababayan, pero kailangan magpaliwanag ho talaga ng Vice Presidente dito kung paano niya ginamit po o paano niya dinistribute yung pondo ng Department of Education. Basahin natin. Manila, Philippines, Vice President Sara Duterte is not yet off the hook despite resigning from the Marcos cabinet. Kasi po yung iba akala nila, magre-resign na ako bago tayo magkaanuhan dito. Bago tayo magkalintikan dito at bago tayo madamay dito, no? Magre-resign na ako. Hindi, kaya pong habulin yan. Kung sakaling talagang may mga anomalya na nangyari po, mga kababayan, no? Di umano. She still has to explain how the Department of Education budget was used, Gabriela Party List Representative Arlene Brosas said nung Biyernes daw po, mga kababayan. Karagdagan po niyan, eto. The lawmaker said Duterte's presence is important given in the Philippine rank among the lowest in terms of creative thinking in the program of International Student Assessment Test. Ako po naniniwala, mga kababayan, yung sa PISA po na yan, no, na 3% lang po ng ating mga kabataan ang kayang sumabay sa sa creative thinking, lalo na po doon sa mga nasa ibabaw, kagaya po ng mga Singapore. Kumbaga, saglit lang, paano niya ba ginamit yung mga budget dyan tapos parang walang nangyari? Parang ganun pa din ho. Di ba? Bakit hindi man lang umangat? Parang bumaba pa. 3%? Ang babaho nun, mga kababayan. Napakababaho. Ibig sabihin, sa 100 kabataan sa Singapore po, mga bossing, 3 lang po sa kabataan natin ang kayang sumabay. Kung paano mag-solve ng problema, etc., etc. Ano po? Hindi palusot si BP Sara Duterte sa nalalapit na national budget deliberation. Kailangan niyang busisiin ang bagsak na performance. Naniniwala ako, isa ko yan sa dahilan kung bakit naman talaga naporsige na ang dating Department of Education Secretary na walang iba ho kundi ang ating Vice Presidente dahil sa mababang performance. No? Dahil mababa din po ang rank sa PISA, mga kababayan. Program of International Student and Assessment. Tuloy. Kailangan busisiin ang bagsak na performance ng Department of Education at tumitinding krisis sa edukasyon sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Ang nakikita ko dyan, mga bossing, talagang hindi lapat siya doon sa kanyang posisyon na nung nagsimula pa lang po, kailangan pag-aralan ko muna to, kailangan ayusin ko muna to, kailangan tignan ko muna kung paano patakbuhin ito, saka gagalaw. No? Ilang taon ho yun, mga kababayan? 2, 3? Di lalo na tayong nahuli. Lalo na tayong naging kulelat ho, mga bossing, sa larangan ng edukasyon. Yung imbis na sana pagkaupo meron ng gagawin at meron ng mababago kahit papaano at aandar na paakyat yung ating edukasyon, wait lang, hindi pa. Pag-aaralan ko muna. Mag-aaral muna ako. No? Pagkatapos ng 2 taon, late na tayo. Ito yung naging Ito yung naging resulta.
VP Sara Duterte is not yet, in English lang to. At syempre, hindi rin ligtas ang administrasyon ni President Marcos Jr. imbis na isama sa mga prioridad ang pagsasaayos ng sistema ng edukasyon, charter change ang pilit na isinasaksak sa lalamunan ng mga Pilipino. Sabi ni Arlene Brosas, mga kababayan. So ayan, talagang magkakagisahan po mga bossing Chief Amos. Pero yung kay VP Sara, talagang kailangan, kumbaga paliwanag lang. Ipaliwanag mo saan napunta, ipaliwanag kung ano yung mga pinagkagastosan, bakit late na late pa din tayo at walang nangyari sa loob ng magdadalawang taon na siya ang secretary ng Department of Education. Kaming mag-asawa, Mark, may edad na 54 at 52. Pero magpahanggang ngayon, nagtatrabaho po kami. Hindi po kami naasa sa ayuda pero wala kaming reklamo. Ayan, sabi ni Ma'am Miles Morata. Alam niyo mga kababayan sa Singapore, kahit dito sa Cayman Islands, kahit to sa ibang bansa no? Makikita mo mga nagtatrabaho pa, mga 70 years old, mga 80 years old. No, ayaw ko nilang tumenga sa bahay kasi ayaw nilang, unang-una parang ayaw nilang maging kawawa sa mata ng kanilang mga anak. Ayaw umasa doon sa mga anak. At the same time, kapag patuloy tayong kumikilos, mga bossing, pampahaba ho ng buhay yan. No? Mapansin nyo yung iba kapag kayo talagang nakaupo lang, doon lalo sila nang hihina po O, di ho ba, mga kababayan? Kaya tama po yan. Ano? Lalo na doon sa mga DDS. Nako. Yung mga DDS, welga ng welga, rally ng rally. No, kinig ng kinig kay Maharlika. Tapos, kulang sa trabaho. O, ayun. Ngangawa sa gobyerno. Nasa na yung 20 pesos na bigas? Bakit wala pa din? Kung sana nagtrabaho ka ng maayos at nagsumikap ka at nagsumipag ka. Yang 20 pesos na yan, mamaniin mo lang yan, no? O yung 60 pesos o 50 pesos na bigas, mamaniin mo lang yan. Baka 3 sako pabilin mo. Kada ikaw ay mamimili ho, di ba? Kapag may sapat na pera, kapag may sapat na sipag, tiyaga, at diskarte sa buhay, di ka magugutom. Reklamo lahat sila. Reklamo sa presyo ng bigas, etc. etc. No? Pero eto yun nga, para magkaroon din tayo ng mga kabataan na madiskarte, magkaroon tayo ng mga kabataan na matalino at handang humarap sa kanilang mga future na mga buhay-buhay, kailangan maitaas ho talaga ang quality ng edukasyon sa Pilipinas, mga bossing. Which is hindi ho nangyari sa panahon ng panunungkulan o sa panahon ng si VP Sara ang secretary ng Department of Education. So ngayon, mga kababayan, kung sino man sana ang mapili, mga boss Chief Amos, sir, sana yung talagang on the first day, ito yung hakbang ko, ito yung kung paano natin mapapalago yan, paano mapapataas yan. Meron ng ganun. Hindi yung on the first day, sandali, aaralin ko muna ito. Sandali, check ko muna to kung paano natin patatakbuhin ng maayos ito. Tatagal pa ho yun, mga kababayan. Sayang pa yung oras, sayang pa yung pera. Baka naman yung mga budget, no, na hinahanap o yung mga budget na kumbaga kailangan ipaliwanag ni VP Sara, baka napunta doon lang sa pag-aaral niya kung paano patakbuhin ang Department of Education. Sayang. Sayang oras, sayang pera, sayang lahat, mga kababayan. Anyway,